Magandang umaga, kaparokya. Ngayon ay merong isang kaparokya tayo na nagtatanong. Ito ang kanyang tanong. Hello po brother, kailangan po ba may kabisado o alam natin dapat yung mga basic prayer tulad ng Our Father at Hail Mary? Dagdag ko na din po yung Guardian Angels Prayer at Grace Before Meal. Ano po ba yung significance nito sa atin bilang Katoliko? Salamat po. Bilang mga Katoliko, mga kaparokya, tayo ay hinihikayat ng ating simbahan na matutong manalangin at maging bahagi ng ating buhay ang panalangin. Dahil kung tayo ay may prayer life, tayo ay may power. So, kaya kailangan ang panalangin ay maging parang paghinga natin. Kaya ang ating simbahan, hindi tayo inoobliga na magkaroon ng mga panalangin na minememorize, pero tayo ay hinihikayat. Iba yung oblige o iba yung inoobliga kesa dun sa ine-encourage o hinihikayat. Tayo ay hinihikayat na sauluhin, isapuso at ipanalangin palagi ang Our Father o Ama namin, Hail Mary o Aba Ginoong Maria, at yung sinabi pa ng ating kaparokya tungkol sa Guardian Angels Prayer at yung mga prayer before and after meals. Ngayon, meron tayong basehan sa Biblia tungkol sa mga bagay na ito. Bakit tayo nagme-memorize ng mga panalangin? Bakit yung ibang mga sekta o ibang relihiyon na kapatid natin ay tila hindi sila nagme-memorize or spontaneous yung kanilang panalangin? Alam niyo po, mga kaparokya, ang memorize po na panalangin o yung mga panalangin na ating isinasa puso at paulit-ulit natin na inuusal at dinadasal ay meron pong biblical basis. Number 1 po, yung mga anghel sa langit sa Revelation chapter 4 verse 8, sila po ay araw-gabi, walang tigil sa pagkanta ng papuri sa Diyos. Dito po kinuha yung kanta sa misa na Santo, Santo, Santo. Ganun po ang inaawit ng mga anghel, araw-gabi, walang tigil. At meron pa po tayong basehan ng paulit-ulit na panalangin. Ang awit 136 or Psalm 136, paulit-ulit na sinasabi po ng psalmist na si King David, yung katagang, The Lord is merciful and His love endures forever. So yun po ay paulit-ulit na kanyang sinabi sa buong Psalm 136. And the best example po ay si Jesus Christ. Sa Matthew chapter 26 verse 44, ang isang panalangin na kanya pong sinabi the first time nung siya po ay nanalangin sa hardin ng Gethsemane, yun po ay inulit niya ng pangalawang bes at pangatlong bes. He prayed the same prayer 3 times. So ito po ay isang example na kung saan dapat yung memorized prayer natin ay dapat inuusal natin at sinasabi natin ng mula sa puso. Ang importante po, hindi yung, ay, memorize ko tong gantong panalangin. Ay, memorize ko yung rosary. Alam ko kung paano magdasal ng ganito. Memorize nga natin, pero hindi naman natin isinasa puso. Mga kaparokya, ang importante po, meron po tayong basehan sa Bible. At ang the best example po na ibinigay ay ang ating panalangin ng Panginoon. No? Yung panalangin na sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, yung Our Father. At yung Hail Mary po, nasa Luke chapter 1. Ayan, so may mga examples po tayo ng memorized prayers. Pero, dapat po ang memorized prayers ay mag-lead sa atin sa panalangin na mula sa puso or prayer from the heart o yung spontaneous prayer. So, dapat po ay hindi tayo tumigil dun sa mga memorized basic prayers like Our Father, Hail Mary, Glory Be, Fatima Prayer. Pero dapat po ito po yung maging pintuan or ito po ang maging tulay para tayo ay makapanalangin ng personal, puso sa ating Panginoon. Katulad ni Moises, siya ay nagkaroon ng intimate relationship with God. Siya ay nakipag-usap sa Diyos na parang isang kaibigan. Kaya tayo mga kaparokya, we have to take time to pray because prayer is power. At ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay dapat mas malalim
at namumutawi sa ating mga puso na nagtutulak sa atin upang magmahal sa Kanya at magmahal sa ating kapwa. Kaya mga kaparokya, tayo ay manalangin ng hindi tumitigil at tayo ay manalangin palagi dahil ito ang maglalapit sa atin sa puso ng Diyos. Maraming salamat mga kaparokya sa pakikinig sa aking munting sharing. To God be the glory.